Isang kotse nilamon ng lupa sa Germany. Kasamang nahulog sa sinkhole ang garahe na kinalalagyan ng kotse. Tinatayo na sa 100 talampakan ng lapad ng butas at may lalim itong aabot sa 65 talampakan. Wala namang naitalang nasaktan sa insidente. Agad ding inilikas ang 25 taong nakatira malapit sa sinkhole. Hinipatyak ng mga otoridad kung bakit bumigay ang lupa. Binabalak ng tambakan ng graba ang sinkhole. Isang maliit na eroplano bumagsak sa Poland. Patay ang mag-asawang sakay ng eroplano at ayon sa air traffic controller ng Germany, nai-report pa ng piloto ang sirang makina ng eroplano habang nasa himpapawid. Pero bigla na lamang daw nawala sa radar ang eroplano. Patuloy na iniimbestigahan ng otoridad ang sanhi ng plane crash. Ilang bahay sa Manchester, Northern England nilamon ng apoy kasunod ng gas explosion. 7 tao, kabilang ang 2 bata sa mga nasugatan sa pagsabog. Ayon sa Greater Manchester Fire and Rescue Service, posibleng may iba pang taong natrap sa loob ng mga bahay kaya't hindi pa tapos ang kanilang operasyon. Gumamit na rin sila ng mga search and rescue dog para makatulong sa paghahanap. Amazing Balita! Sari-saring produkto at obrang gawa sa tsokolate ibinida sa isang exhibit sa Paris, France. Hinangaan sa naturang exhibit ang mga magagarang damit na gawa sa tsokolate. Bukod sa damit, meron din mga polo shirt at sapatos. Bida rin ang chocolate sculptures na detalyado ang pagkakagawa. At nababagi naman sa Christmas season ang bele na ito na gawa rin sa tsokolate. Patok naman sa mga dumalo ang iba't ibang chocolate products na ibinebenta tulad ng chocolate bars at personalized chocolates. Vending machine sa China nagbebenta ng buhay na alimango. Hindi na kailangan pang dumayo ng mga residente sa palengke para lang bumili ng sariwang alimango. 5 degrees Celsius ang temperatura sa loob ng vendo, sapat para makatulog ang mga alimango nang hindi namamatay. Inilalagay ang mga alimango sa custom-fitted packaging na pumipigil sa mga binti at pansipit ng live crabs. Nagkakahalaga ito ng mula halagang 70 piso hanggang 300 piso, depende po sa klase at sa laki. Oras na para sa unang chika, iatid ni Luan Diluan. Thanks, Igan. Lady Gaga at Katy Perry nagbatuhan ng kamati sa London. Para sa mga napadaan sa London Golden Square, talaga namang kagulat-gulat ang nadatnan nilang eksena ng tomato fight. Pero ang inaakalang mga world-renowned singers, mga look-alike lang pala. Kasama pa nila sa kinaaliwang tomato fight ang may 200 taga-London. Matapos nito ay masaya silang nagpa-photo op. Ang tomato fight featuring the Perry and Gaga lookalikes ay bahagi ng countdown para sa MTV Europe Music Awards sa November 7. Ilang celebrity together with their pet dogs nakijoin sa isang dog fashion show na ginanap sa Los Angeles. Kabilang sa celebs na in attendance sa event ay si Paris Hilton na kasama ang kanyang chihuahua na si Peter Pan. Naroon din ang aktres na si Rumor Willis, ang anak ni Demi Moore at Bruce Willis. Kasama niya ang kanyang asong si Harlow. Naroon din ang Oscar winner na si Angelica Houston with her dog. Ang ginanap na fashion show ay launching rin ng isang line of funky leather dog collars at leashes para sa charity. Unang chika will return, kaya dyan lang po kayo. Samantala, balik tayo kay Igan. Salamat, Luan. Makibalita na po tayo sa latest sa lagay ng trapiko mula kay Love Adyo Fair. Love? Maligayang umaga, Igan. Ako, eto na. Nandito kami sa may Baclaran area. Ngayon po ay pagdagsa ng mga deboto dito sa may area ng Baclaran Church. Kaya-expect nyo na po magkaroon ng konting problema sa may Baclaran Church. Pero sa mga oras ito, gamit pa rin po ang ating GMA traffic system. Unahin na po muna natin ang kakalsadahan ng EDSA Balintawak, mga kapuso. Yung pong nasa kaliwa ay patungo ng Makati area at yung nasa kanan ay patungo ng Monumento. Kakikitaan pa naman ho natin ng tuloy-tuloy na daloy ng trapiko. Bongga pang umaga ng ating mga motorista. Sa may EDSA Kamuning naman, ito naman po ang daloy ng trapiko ng EDSA Kamuning flyover. Gamit pa rin po ang ating GMA traffic system. Ayan, meron na naman pong prosesyon ng umagang-umaga. May kita ho natin ang kanang bahagi patungo po ng Makati and South area na napakabigat na po ng daloy ng trapiko. Mas po ang ground level ay apektado na. Ibig sabihin lamang po yan, yung unahang bahagi sa may EDSA Cubao ay hilahod na rin po. Pero yung kaliwang bahagi, no, sa may bandang Cubao lang ho nagkakaroon ng konting pagbagal.
Okay, EDSA Ortigas naman po tayo mga kapuso. Makikita ko natin ngayon ang magkabilang lane. Yung pong kaliwang bahagi ay patungo ng Makati area at ang kanang bahagi naman ay patungo ng Monumento. Kakikitaan din ho ng napakaayos at tuloy-tuloy na morning ng pagbabiyahe ang ating mga motorista dyan. May coding tayo ngayong araw, mga plakang nagtatapos sa numbers 5 and 6 and traffic news na po tayo. Matatandaan pong noong Agosto nitong taon, ang LTFRB ay nagkaroon po ng inventory sa mga public utility buses na dumaraan po sa EDSA at Metro Manila mga kapuso. Ang layunin syempre pa, mapigilan o mabawasan ang mga kolorom na bus. Sa 13,000 na city and provincial bus ay 80% lamang ang nag-report sa LTFRB mula Agosto hanggang Oktubre. Lumabas sa ulat na may 5,000 city buses sa Metro Manila at 7,000 naman ang provincial buses. Ang mga bus na hindi nag-report sa inventory ay maaaring mga bus na abandonado o di kaya naman po ay mga kolorum. Kaya naman inaasahang 20% na kabawasan sa dami ng mga bus sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila. Ang MMDA Traffic Enforcement naman po ay nakatalaga upang hulihin ang mga driver at operator na hindi nagdaan sa inventory. Pagkatapos man ng bus inventory sa Metro Manila, isusunod po nilang i-inventaryuhin ay ang mga pang-probinsyang mga bus. At yan po muna ang latest sa ating mga kalsadahan sa Metro Manila. O pa rin po nag-iisang reyna ng kalsada, Laman Mayor, Smile mga dyan and everything. Balik sa'yo, Igay. Salamat, hirit namin mamaya, jeep at bus nagkabangga sa La Union. Isang patay habang 8 ang sugatan. At mga preso sa Ilocos Norte nagpasiklaban sa pagrampa ng nakaswimsuit. Wow. Narito na sila Lynn at Arn. Salamat, Igan. Ito naman, paborito kong topic, syempre, ang kainan. Mga labayan. At ang bida ngayon ng iba't ibang luto.